Oscar's POV. Napakasakit ng ulo ko nang magising ako kinaumagahan. Nagmulat siya ng mga mata at unang nasilayan niya ay ang magandang mukha ni Danica na nakangiti sa kanya. "Good morning." "Morning." Aniya saka bumangon na. "Shower ka na, nakahanda na ang breakfast." Napatingin siya dito. Nagluto ka?" Tanong niya. "Opo, kaya maligo ka na para sabay na tayong kumain. Hindi ako naghapunan kakaantay sa'yo kaya gutom na ako." Parang batang wika pa nito. "Sorry." Hinging pa umanhin niya dito. May tuwa na umahon sa puso niya sa nalamang inantay siya nito kagabi. Nag-alala ito sa kanya. Ibig bang sabihin mahalaga din siya dito? How I wish. Bulong niya sa isip. Pumasok siya sa opisina kahit masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Marami kasing naka-line up na maglo-loan ngayong araw. May mga pupuntahan din siyang kliyente nila na hindi na nakakabayad. Nasa loob siya ng opisina niya at binabasa ang mga bagong kontrata ng mga borrowee nila. Nang may mag-message sa email niya, hindi niya kilalang nag-send sa kanya pero binuksan niya pa rin. Baka kasi mga prospect investor na nagsasend ng invitation. Ini-open niya ang clip. Na sana'y hindi niya nalang ginawa. Mga litrato yon ni Danica sa ilalim ng kumot at kasama si Marvin. Ang ibang picture ay ganoon din. Iba't ibang anggulo pero iisang babae lang ang nandoon. Si Danica. Nanginginig ang kamay niya. Gusto niyang sumigaw at magwala pero hindi niya mahanap ang lakas niya. Para siyang nauupos na kandila na napasandal sa swivel chair niya. May nag-pop up uli na message sa kanya. Sa nanlalabong matay tiningnan niya yon. Isang message galing sa nagpadalang mga picture. Nasa isang hotel ang asawa mo with the man he truly loved. Naka-attach doon kung saang hotel at pati ang hotel number. Pinakalma niya ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng matino. Alam niyang may posibilidad na hindi totoong message na yon. Pero gusto niyang malaman ng totoo. Nakapag-desisyon na siya. Ano man ang makita niya at malaman, pupunta siya. Gusto niyang mamulat. Maybe kapag nakita na mismo ng dalawang mata niya ang katotohanan, magagawa na niyang gawin ang tama. Ang palayain ng asawa niya. Dinampot niya ang susi ng kotse niya at lumabas. Wala siyang pakialam sa mga nagtatakang tingin ng mga tauhan niya. Pumunta siya sa hotel na ini-email sa kanya. Hindi na niya hinayaang mag-isip ang sarili dahil baka mawalan siya ng lakas ng loob na pumasok. Sumakay siya sa elevator at habang nandoon siya ay nag-iintay na bumukas ang pinto. Piling niya parang papalapit na siya sa katapusan niya. Bumukas ang pinto ng elevator. Mabibigat ang mga paa na naglakad siya papalabas hanggang sa makarating siya sa pakay na kwarto. Kakatok sana siya pero napansin niyang hindi yun nakalak. Para bang sinadyang iwang bukas para sa kanya. Pumasok siya doon. Sumalubong sa kanyang malamig na aircon. Napatda siya at parang itinulo sa kinatatayuan niya. Nang makita ang asawa na nasa sopa at nasa tabi ni Marvin. Habang nagkahalikan ng mga ito. Nanginginig ang kamay na sinugod niya ang mga ito. Agad niyang hinila ang lalaki na nasa tabi ng asawa niya. At mabilis na sinuntok ito. Oscar! Lalong nag-igting ang panga niya nang makita ang ayos ng asawa. "Bakit?" Puno ng hinanakit na tanong niya dito. Nagmamadali nitong inayos ang sarili saka nagmamadaling lumapit sa kanya. Mali ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako." Anito na akma siyang hahawakan pero mabilis siyang umiwas. "I did everything for you. I gave up all the things I have for you." Malakas na sigaw niya dito. Nakita niyang napatda ito sa galit na ipinakita niya. "I don't deserve this." Nangihinang wika niya, saka mabilis na tinalikuran ito. Narinig niyang tinawag siya ni Danica pero hindi siya lumingon. Mabilis siyang nakasakay sa elevator. Napasandal siya doon. Pumatak ang mga luha niya. Inalis niya ang salamin at diniinan ng daliri niya ang mata niya. Para pigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Pero hindi niya mapigilan ang pag-agos noon. Gaya ng hindi niya mapigilan ang sobrang sakit na nararamdaman niya ngayon. Bakit nagawa sa kanya yun ni Danica? Nag-ring ang cellphone niya pero hindi niya yun pinansin. Hindi niya kayang sagutin ang anumang tawag at makipag-usap kahit kanino. Ni hindi niya maibuka ang bibig niya na para bang magbe-breakdown siya. He was hurt. The pain is too much to bear. Na itinakip niya ang kamay sa mga mata niya. Ayaw kasing tumigil nun. Ayaw maawat sa pagpatak ang mga luha. Bumukas ang pinto at may pumasok na iba pero wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan siya ng mga ito dahil humahagulgol na siya sa pag-iyak. Danica's POV. Nagmamadaling sinundan niya ang asawa. Ginamit niya ang isang elevator dahil hindi niya na ito naabutan nang lumabas siya. Kailangan niyang makausap si Oscar. Mali ang iniisip nito sa kanya.
Nasasaktan siya sa nakikitang sakit sa mga mata nito kanina. Kailangan nilang mag-usap. Nang bumukas ang elevator ay agad siyang tumakbo sa parking lot. Agad niyang nakita si Oscar na bagsak ang mga balikat na naglalakad. Tumakbo siya at pinigilan ang braso nito. "Babe, wait!" Hinihingal na awat niya dito. Halos madurog ang puso niya nang humarap ito sa kanya. Basa ng luha ang mga mata nito at galit na nakatingin sa kanya. Malakas na imunaksi nito ang kanyang kamay. Magpapaliwanag ako. Natatarantang wika niya dito na akma itong lalapitan. Pero umatras ito na parang may nakakahawa siyang sakit. Hindi niya pinansin ang sakit na naramdaman niya sa ginawa nito. "Mali ang..." "Hindi na kailangan." Matigas na wika ni Oscar at akmang tatalikod ng muli niyang pigilan. "Makinig ka nga sa akin." Hindi niya napigilan ng mapataas ang boses. Gusto niya magpaliwanag pero nagmamatigas ito. "Para saan pa, Danica? Para pumayag na naman ako magpaloko sa'yo? No! I will never listen to you anymore. I had enough." Hindi siya nakapagsalita sa biglang pagsigaw nito. "Pagod na ako, Danica. Nakakapagod kang mahalin. Mahal kita na halos wala na akong tinira sa sarili ko. Mahal kita kaya kahit prinsipyo ko binali ko, pero sobra na. Dahil kahit mahal kita hindi ko kayang humati sa iba. Akala ko kaya kong magpakahibang, na kaya kong tanggapin ang lahat ng mali sa'yo pero hindi ko pala kaya." Tumigil ito saglit at tumingala at muling tumingin sa kanya. "Nang minahal kita, nakalimutan kong tao lang din pala ako. Nakaya ko rin palang mapagod pag nasaktan na ng husto." Muling pumatak ang mga luha nito at garalgal ang boses ng muling magsalita. "Mahal kita, Danica, pero hindi ko na kaya. I'm sorry." Malungkot na wika ni Oscar, saka tumalikod na at iniwan siya. Para siyang naistatwa sa pagkakatayo niya. Nakatingin lang siya sa likuran ni Oscar habang papalayo ito sa kanya. At nang mawala ito sa paningin niya, doon lang pumatak ang mga luha niya. Doon niya lang din napansin na kanina pa pala niya pinipigil ang paghinga. Nangihinang napaluhod si Danica sa gitna ng parking lot. Humikbi siya hanggang sa lumakas ang hikbi niya at nauwi sa paghagulgol. Parang mga matilos na bagay na sumugat sa puso niyang mga sinabi nito. Bakit kailangan lahat ng taong magsasabing mahal siya ay iniiwan siya? "Neng, ayos ka lang ba?" Napatingin siya sa matandang janitress na lumapit sa kanya at umupo rin sa harap niya. Umiling siya at niyakap ito sa kahumagulgol ng iyak sa balikat nito. I'm not okay," iyak niya. "I'm not..." Parang batang umiyak siya nang umiyak sa balikat ng nagtatakang matanda. Naawa naman ito sa kanya kaya hinayaan na siya at hinaplos ang likod niya. She feel worthless ng mga oras na yon. Para siyang isang basura na basta nalang iniwanan sa isang tabi. 2 araw nang hindi umuwi si Oscar sa bahay nila. Hindi siya umaalis o lumalabas sa loob ng 2 araw na yon. Baka kasi biglang umuwi ang asawa niya at hindi siya maabutan. Naniniwala siya na hindi siya nito matitiis. Uuwi at uuwi ito sa kanya. Mahal siya nito. Nasaktan lang ito kaya nagalit sa kanya. Kaya uuwian siya ni Oscar. Kaya aantayin niya ito. Halos hindi na siya kumakain. Lagi lang siyang tulog. Kapag kasi nagigising siya, wala siyang ibang ginagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Lagi rin niyang tinatawagan si Oscar pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Gusto na niyang mawalan ng pag-asa na tuluyan na itong sumuko na hindi man lang hinihingi ang paliwanag niya kung bakit nadatnan siya nito sa hotel room ni Marvin. Marvin planted it all. Tinawagan siya nito at sinabing alam na nito kung nasaan si Isay. Nakausap raw ni Marvin ang pinsan niya at nangihingi ng tulong. Agad siyang pumunta sa hotel na tinutuluyan nito sa pag-aakalang pupunta doon ng pinsan niya at makikipagkita sa kanya. Nang dumating siya sa hotel, naabutan niyang naka-bathrobe lang si Marvin. Hindi niya pinansin yun kahit kinabahan na siya dahil mas importante na makita niya ang pinsan. Lumipas ang 1 oras pero wala pa rin si Isay. Nagpaalam naman si Marvin na may bibilhin lang sa labas. Naiwan siya sa hotel room, kaya naman naisipan niyang gamitin ang laptop ni Marvin na naiwan nito sa ibabaw ng center table. Nang buksan niya yon, nagulat siya nang makitang may mga picture siyang walang suot at kasama si Marvin. Mukha niya yon, pero hindi ang katawan niya. Pinoto siya pang mukha niya para magmukhang siya yon. Akmang bubuksan niya pang ibang picture nang pumasok si Marvin. Halatang nagulat ito nang makita siyang gamit ang laptop nito. "Ano to?" Nagtaas baba ang puso niya sa sobrang galit. Ngumisi ito sa kanya. "What do you think?" Nakakalokong balik tanong nito sa kanya. Nanggigil siya lalo sa sinabi nito. Dinampot niya ang laptop nito at ibinato dito. Pero agad naman itong nakaiwas. Tinawanan siya nito ng nakakaloko.
Tumayo siya at sinugod niya ito para sampalin. Pero mabilis nitong sinalagang kamay niya at itinulak siya nito sa sofa at nilapitan. Napakasama mo! Bakit mo pinautoshoot ang picture ko? Galit na sigaw niya dito. Para ipadala sa asawa mo. Nakangisi nitong sagot. But why? Naguguluhang tanong niya. Akala ko ba nag-usap na tayo? Bakit sa tingin mo ba pag nasira mo kami ni Oscar, babalik? Tumigil ka, Danica. Wala akong pakialam kahit di mo ako balikan. Tumalim ang mga mata nito at puno ng galit. Ang gusto ko lang ay hindi ka sumaya. Gusto kong mahibang kapag iniwan ka ng asawa mo. Puno ng pagkamuhi na sabi nito. Pero, bakit? Do you remember Francis Sanchez? Natigilan siya sa pagkakabanggit nito sa pangalan ng ex-boyfriend niya. Francis is my half-brother. Nag-igting ang panga nito. Siya naman na natigilan dahil sa nalaman. Alam mo bang nalulung siya sa masamang gawain dahil sa'yo? Humigpit ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya. Nasira ang buhay ng kapatid ko dahil pinaglaruan mo siya. You don't deserve it like you don't deserve to be happy. Nagulat siya sa revelasyon nito. Hindi niya alam na may kapatid si Francis at hindi niya alam na napasama ito dahil sa pagmamahal sa kanya. Wala kang karapatang sumaya. Nito saka siya hinalikan. Nagpumilit siyang lumaban pero hindi niya kaya ang lakas nito. Sa ganoong tagpo sila naabutan ni Oscar. Nagtagumpay si Marvin na magalit sa kanya si Oscar. Pero hindi siya papayag na magkahiwalay sila. Gagawin niya ang lahat bumalik lang sa kanya si Oscar. May narinig siyang dumating na sasakyan. Agad siyang nagtatakbo sa pintuan sa pag-aakalang si Oscar ang dumating. Pero ganun na lang ang panlulumo niya nang makita ang lolo niya na bumaba ng kotse nito. Gusto niya na namang umiyak. Kailan ba uuwi ang asawa niya? Hanggang kailan ba siya maghihintay sa pag-uwi nito? Nag-init na naman ang sulok ng mga mata niya. Ganyan ka ba kasaya na halos maiyak ka pa sa pagdating ko? Nakangiting biro ng lolo niya pero nakikita niya ang awa sa mga mata nito para sa kanya. Lo, humikbi siya. I want my husband back. Sumbong niya dito na parang bata. Naaawang niyakap siya nito. Sumubsob siya sa balikat nito at parang batang umiyak ng umiyak dito. Shh! Don't cry, sweetheart. Alo nito sa kanya. Lalo siyang naiyak. Sa unang pagkakataon nakatagpo siya ng kakampi. Nakaramdam siya ng pag-asa. Alam niyang tutulungan siya ng lolo niya. Kaya nitong ibigay sa kanyang anumang naisin niya. Ang sabi ng lolo niya nasa log house ang asawa niya. Na nasa gitna ng gubat na pagmamay-ari ng mga Castro. Halos 1 oras ang biyahe niya dahil nasa dulo yon ng Santo Domingo. Lubak-lubak ang daan pero ayos lang. Nakarating na siya sa log house. Napakaganda nun at may munting garden sa gilid. Huminga muna siya ng malalim bago lumabas ng kotse niya. Konti na lang masisilayan niya na uli ang asawa niya. Sisiguraduhin niyang kasama niya ito pa uwi. Miss na niya ito. Naglakad siya papalapit sa pinto kahit abot-abot ang kaba niya. Nang malapit na siya sa pinto ay may lumitaw na babae sa kilid ng bahay. Nakasuot ito ng malaking t-shirt. T-shirt ng asawa niya. Tumalim ang tingin niya dito. Natatandaan niya ang mukha nito. Ito yung nagdala ng pagkain sa bahay ni Oscar noon. Pero hindi niya matandaan ang pangalan. Tuluyan na kayang magkakahiwalay ang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.